Sa puntong ito, batid po nating lahat na ang bawat isa sa atin ay naging saksi sa hindi matatawarang paglilingkod ng isang babaeng naging dahilan ng kaunlaran at pamamayagpag ng ating lalawigan. Mula sa mga programang naglalayong itaguyod ang maayos na kalusugan, kalidad na edukasyon, pagsasaayos ng agrikultura at mga kalsada, pagpapakilala sa lalawigan sa pamamagitan ng turismo, mga programang pangmamamayan at sa pamamagitan at pagbibigay ng seguridad at kaligtasan sa bawat Batanggenyos. Ilan lamang po ito sa mga hindi maitatangging tagumpay ng kaniyang mahusay na pamumuno, isang patunay ng kaniyang tapat at wagas na paglilingkod sa bayan. Sa kaniyang masigasig na paninilbihan, patuloy niyang isinusulong ang mga adhikain na may layuning maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat isang Batanggenyo. Mga giliw naming panauhin, buong pagmamalaki at taus-puso kong ipinakikilala sa inyo ang isang babaeng taglay ang tikas, talas ng isipan at kagitingan ng isang tunay na Batanggenyo, ang magbabalik na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga, thank you very much sa lahat po ng mga kaibigan natin at pamilya ng ating pong lalawigan ng Batangas. At syempre, binati na po halos lahat dito. But syempre dito sa ating bayan, andito po ang aking Mayor, Mayor Eric. Thank you. If I may be informal, Mayor Eric, maraming salamat sa iyo. Sa bumubuo po ng ating sanggunian. Oy, same old faces. Camelo, buhay ka pa ha? Ansa si Camilo? Ayan na. Mikey, nandito po yung ating mga bagets din, mga new blood, they're all here. And of course, sa akin po mga minamahal na Pangulo, Kapitan, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko sila kasi sila po, kung saan man ako nandoon ngayon sa aking pong political career, dito po ako nag-umpisa sa lungsod ng Lipa. Mga Lipeños ang unang nagbigay ng tiwala sa akin bilang kauna-unahang babaeng mayor ng ating lungsod. Siya diya'y babae man at maliit. Tandaan nyo, lalaking kausap. Pero nung ako naman po ay naging ina ng buong lalawigan ng Batangas at pinagkatiwalaan, hindi ho biro yun. Kasi for a Barako country, para ako po ay bigyan ng tiwala ng buong lalawigan ng Batangas na maging nanay at pagkatiwalaan po ng 3 termino, 9 na taon ng mga ginagalang ko pong mayors ng buong lalawigan ng Batangas, mga barangay functionaries, pangulo, sa lahat konsehal ng iba't ibang bayan, 34 na bayan po meron ng amin pong lalawigan, 1,078 barangays. Yan po ang nagtiwala sa akin ng 9 na taon. Kaya kung saan man po ako nandoon ngayon, a part of my life, not only as an artist sa ating pong industriya ng pelikula, but also in my political life, malaking utang na loob ko po. Ang unang nagtiwala rin po sa akin, ang lalawigan po ng Batangas para maging kauna-unahang babaeng governor ng ating pong lalawigan. Salamat po ngayon ipagmalaki sa inyo pong lahat. Sa ating pong, ang aking pong mayor ay nandito rin, Mayora Babe, sa ating Kong Marvy, sa lahat ng mga ating Kong Eric, sa lahat po sa inyo. Palagay ko kung ako man po ay nagtagal ng ganito katagal, 24 years, at ako'y napagkatiwalaan po maging legislator din for 2 terms, 6 years, na unang-una as local chief executive, akong nagpapatupad ng batas, ay naranasan ko rin naman po ang gumawa ng batas. Kaya kahit paano, palagay ko, yun pong ibinigay sa aking tiwalang ito ay naibalik ko naman po yung tiwalang ibinigay sa akin ng Batanggenyo. I must have done something good. But one thing, I don't promise anything. I cannot promise heaven and earth. I can only promise 2 things. Sisiguraduhin ko lang talaga, pag tayo sa JP nagkatiwala at maging nanay muli, ang para sa tao ay dapat mapunta sa tao. Ang pangalawa po, sisiguraduhin ko lamang po na paninindigan ko
ang merong isang salita. Word of honor. Pag meron, meron. Pag wala, wala. Pag oo, oo. Pag hindi, hindi. Ay, sadya'y mahirap mamangka ng dalawang ilog. Kailangan may paninindigan, dyan makikilala ang pagkatao ng isang nilalang. At ang pangatlo ko lang kaya ipangako, siguro po, kung kami pagkakatiwalaan sa Diya, Batanggenyo, mga aking pong pamilya, hindi ko po kayo ipapahiya. At sa atin po naman ngayong Barako Fest, ikinagagalo ko po, palakpakan po naman natin ang team ng ating pong Barako Fest. Kasama na rin ang mga national agencies, pinangungunahan ang team natin si Brian Diamante. Brian, sa inyong hard work with all your staff, and then kapareha natin mga private sectors, and at the same time, ang ating pong DPWH kanina, kasama natin sila. Palakpakan naman po natin silang lahat. Teamwork! That is the magic word, teamwork. Kahit anong galing mo, Brian, pag hindi ka nasamahan ng iba na magagaling din, hindi tayo magiging matagumpay. And I think that is the magic word, teamwork. We will continue to work as a team, and we will continue to work as a family here in the province of Batangas. Barako Fest, this is our 3rd year. We're very proud of this Barako Fest kasi ito ho ngayon ang inilalatag namin dito sa Lipa, kasama na pong iba't ibang bayan ng ating pong lalawigan. Marami ho kaming pwedeng ipagmalaki sa Barako Fest. Lahat po ng mga kaya naming ipagmalaki sa Batangas ay lalabas at lalabas habang nag-grow, habang tumatagal pa ang aming Barako Fest. Ngayon po ay nakafocus tayo dito sa Lipa. There'll come a time, iikot na natin ito sa buong lalawigan ng Batangas. Ito ho ang kaya namin to our friends from the media. Ito ho ang mga kasamahan ko naman po sa sa aking pagiging artista. Andito po sila. Thank you very much for taking time. Nagbiyahe pa ho yan mula Manila papuntang Batangas. Palakpakan naman po natin. Dahil sila rin po ang tutulong sa atin para isulat, para ipakilala sa buong Pilipinas anong kakayahan at anong merong kayamanan ang lalawigan ng Batangas. At isa na rito ang ating pong Barako Fest. And also, my Vilmanas are here. Hello, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Anyway, ang Barako Fest po ay pinag-isipan para ito ho ay mabigyan ng pagkakataon yung masasabi nating micro, and at the same time, yung talagang pinakamalaki na po nating mga entrepreneurs. With the present situation natin ngayon, ang isang pinaka-importante may hanap buhay. Tama po ba? Hanap buhay ang number 1 sa atin ngayon. At ang isang Barako, itong binibigay ngayon ng ating Barako Fest, bukod sa binibigyan po ho ng kaligayahan ng ating pong mga Batanggenyo. Yung food fest natin ay nandito at hindi namin magagawa ito. Tignan nyo yung ginawa ng ating soon to be congressman. Nax naman. Ang ating angkas ay nandito. Nagpapasaya pa, dagdag nagbigay po ng 5 motorsiklo. Tama po ba? Na ipamimigay, ibabahagi. Ibig ko sabihin, hindi namin kaya na yan kung sa ating budget. Pero they're participating, if you notice, just to make people happy at kung sino makakakuha nun, pakikinabangan nun. So it's really teamwork. Andyan po yung angkas natin, 107. At nandito naman po ang akin pong congressman, ang CWS. Palakpakan po natin, 135. Last year, kasama po ako sa nag-countdown para po doon sa dinonate po niya ni Congressman Grediola na kotse. Anong po? Fortuner. Kasama po kami nag-countdown. Nakita ko at palagay ko naabangan nyo lahat yung nanalo. Tama po ba? Ilang araw yun, yung babae. May isang babae at yung lalaking nanalo na bagets pa. Ilabangan talaga. Pero ngayon, imagine the teamwork and the support they've been giving us. 3 sasakyan ang ibinigay ngayon at i-donate ng ating Congressman Grediola. Ang akin lamang po, this is just a perfect example of what I'm saying, teamwork. We cannot do it alone. And siguro po, kung ano man po ang mangyari, no man is an island.
So kung tayo po'y papalarin, starting with this Barako Fest natin, we're all working as a family, palagay ko, ang pinaka-importante po ay yung tagumpay ng bawat isa at higit sa lahat ng ating pong lalawigan ng Batangas. Ito po ang isang bagay na kaya nating ipagmalaki. And lastly, yung bypass road na ipinakita kanina, nakikita nyo ba yung future ng Batangas at ng Lipa? Yung bypass road, nakakatuwa. Kong Gradiola, sabi ni Kong Marvy, pagka daw po sa 2025 at tayo'y pala rin, pwede ho ba yung bypass road idiretso na sa Batangas City? Idiretso na yan. Para yung mula na lang Lipa hanggang Batangas City, 5 minutes na lang. Pwede ba? Ganun nakabilis dapat. But anyway, we're very lucky also to have, of course, Kong Marvy, masisipag. Hindi talaga kaya lahat eh. Pag hindi kaya ng local government yung budget, nandiyan ang budget ng congressman. Pag hindi kaya ng mga mayors, nandiyan din naman po tumutulong ang governor. Pag hindi na po nakaya ng governor, I guess we're very lucky to have before Senator Ralph Recto, but now he's the Secretary of Finance. And even if he's not here, pwede bang palakpakan naman natin si Secretary Kong Sensek Ralph Recto. Kasi siya ho talaga ang nag-isip nito. Pati yung ating coffee bean kanina, coffee bean, yung bean, the bean sa Barako Triangle. Looking forward din ako dito. Lahat po yan ay sa totoo lang inisip din po ni Secretary Ralph Recto. Ngayon na siya po'y secretary, hindi siya tumatakbo. Siya ngayon ay nasa departamento ng pananalapi. At habang siya'y nandyan naman, palagay ko kung ano man ang mangyari ng 2025 at tayo po'y pala rin, ay CJ, ako'y talaga'y lalapit sa kanya. Yung mga LGSF, unahin mo na ang Batangas kung hindi. CJ, ako'y asawa. Outside ako lang po. But anyway, even if he's not here, kay Secretary Ralph Recto, thank you very much. And lastly, to all of you again, thank you very much. Inaasahan ko lang sa ating pong media na sana'y tulungan niyo po kaming ipakilala pa ang Barako Fest. Makakaasa po ba? Dahil ito ho, later on, isa sa ipagmamalaki po namin na pagtitipon at pagsasaya ng aming pong lalawigan ng Batangas at nag-umpisa po dito sa lungsod ng Lipa. So again, to our friends from the media, please help us i-promote ang Barako Fest. We still, 3 days po ito, non-stop. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. May God bless us all sa lahat po ng ating magandang intensyon para po sa ating lalawigan at sa ating pong bansa.